Okay, ito nga pala yung unit mga master ng chinik natin na nag-error ng PC04. Yan, so may dala tayong compressor tsaka outerboard niya. So, i-share ko lang sa inyo para magka-idea din kayo pagka ma-encounter niyo yung mga ganitong PC04. So, kadalasan talaga mga kamaster pag na-encounter natin yung error na PC04, ano lang yan mga master, kunyari itong wire na to may putol or sunog, yan mag-i-error din yan siya ng PC04. Ngayon kung nakita nyo naman, wala namang problema sa wire, yung UVW na papunta sa outdoor board. So i-check nyo naman is yung outdoor board kung may mga sunog, sa IPM kung may sunog, ganun. Tsaka dito sa terminal baka may sunog din, may putol, yun, PC04 yun. Pero pagka wala naman mga kamaster, tinignan natin yung board, malinis na malinis, yung compressor malinis naman. So dito naman tayo titingin sa outdoor board at saka sa compressor. Kadalasan naman kasi nasisira nito is yung outdoor board lang, bihira lang talaga yung compressor. Lalo na nasisira lang yung compressor pag matagal na, kasi katagal nakatambay na yung unit, hindi ginagamit, nag-i-stack up na siya. Tapos yung minsan naman natuyuan ng langis kasi nagkakalik siya, tapos kinakargahan lang ng refrigerant. Yan, so ganun lang. Check natin mga kamaster pag naka-encounter din ng PC04. Kadalasan naman nasisira lang yung compressor pagka ganyan. Tulad yan, natuyo, maraming langis, natutuyuan yung compressor natin. So nasisira siya, nag-i-stack up siya. Pero minsan naman kadalasan para board lang talaga lagi yan. Okay, so kaya may dala tayo ng outer board tsaka compressor. So ang gagawin natin mga kamaster, testing natin to, paandarin natin yung unit natin na dito natin ikabit sa dala natin compressor. So hindi mo natin ikabit. Ngayon, pagka napaandar niya to, ibig sabihin sira tong compressor. Ngayon, pag hindi pa rin niya mapa-under to, ibig sabihin may problema naman sa board ngayon. Sige, kabit muna natin. Okay, so yan, kinabit natin, paandarin natin. Open natin yung connecting switch. Tapos check natin na andar. Kasi dati nag-error siya ng PC04, nangyayari yung outer fan lang umaandar, pero yung compressor hindi niya napapa-andar. Tapos mag-error siya dun sa baba ng PC04. So ito, paandarin natin. Tanggalin natin tong rubber niya. Tanggalin mo kamix. May pressure eh. Yan. Okay, so hintayin lang natin na andar yung outdoor. Pagka humihinto yung outdoor fan tapos hindi umandar yung compressor, ibig sabihin may problema yung board natin. Ngayon, pag napaandar naman, ibig sabihin compressor sira. So palitan natin. Ganon din sana kadali sa sa Pilipinas pagka sa mga warranty. Kasi pag sa atin to, tulad niyan, makita yan ng service center, technician yan, daming langis, nasasira yung compressor, hindi na ipapasok ng yan, warranty eh. Mabuvoid na yung warranty niya. So ang nangyari, babayaran nyo pag nagpalit kayo ng compressor. Dito kasi sa Saudi, sobrang luwag dito. Kahit ang nag-install yan hindi authorized, once na makita natin is problema, yun, naandar na yung outer fan, mamaya natin mag-istorya. So, hintayin natin kung aandar yung compressor. Sana hindi aandar to para papalit natin board lang, hindi na compressor. Kasi mas matrabaho pag compressor, di ba? Kaysa board. Yan, so wala siya. Yan, wala umandar yung outdoor fan. Hintayin natin pag mamatay. Yan, sige. Huwag ka na umandar para kapalitan namin is board lang, hindi compressor. Okay, so yun mga master, napansin nyo, namatay siya. Pagka ganyan, automatic nag-i-error na yan ng PC04. So ibig sabihin mga kamaster, ang papalitan lang natin is yung board, hindi na compressor. So ngayon ako din, nag-isip din ako kahapon nung chinik namin to, akala ko compressor kasi ang daming langis. Yan, daming langis Pero hindi na napaandar yung bago, ibig sabihin ang problema is yung board. Palitan natin. Yan, palitan natin. Ito yung bago, ipalit natin. Okay, so natanggal na natin yung lumang board niya. Palit natin ng bago. So kung mapansin nyo mga master, wala naman siyang yung mga sunog,
So pagka ganito mga master, pwede nyo ipa-repair din sa katulad sa atin, maraming mga magagaling na electronic technician. Kaya nilang ayusin to. Meron lang mga nagka-problema nito yung components niya, like mga diode or mga resistor or yung mga kapasitor. Yun. So dito kasi sa amin, pag nagtrabaho ka ng service center mga master, dito hindi uso yung nire-repair yung yung board. Kasi mas gusto nila yung palit-palit na agad kasi mas malaki yung kinikita nila kaysa i-repair pa. Tsaka ayaw kasi nila yung balik-balik, back job tayo tapos balik-balik, ayaw nila ng ganung oras. Gusto nila isang puntahan lang tapos okay na yan, hindi na dapat tatawag ulit yan. So ganun dapat dito mga kamaster. Sa atin, yun, hindi talaga mawawala yung repair kasi katulad nan, ang mahal ng board. Tapos ang problema lang naman pala is maliit lang. So pwede pa naman ayusin yung ganun. Pero meron din akong advice sa inyo mga kamaster, lalo sa mga mahilig mamili ng mga brand new mga second hand na mga board. Kasi kadalasan kasi yung iba ginagawa nila, papakita sa inyo, tinesting na namin kung magana yung board na bibilhin mo, tinesting namin sa compressor, nakalabas lang, walang load yung system. Minsan kasi mga master, aandar yan siya yung board, pero pag may load na yung system, yun, kung ano ng error lumalabas. Okay, so mag-iingat kayo sa mga ganong style mga kamaster. So yan, ikabit na natin yung bago. Kung mapansin nyo mga master, thermal paste, huwag kalimutan lagi yan pag nagpalit tayo ng board. Okay, kabit. Okay, so nakabit na natin yung bagong board. Tapos binalik na rin natin yung yung connection niya dun sa compressor niya. Nakita natin ngayon kung aandar yung compressor. Okay, hintayin lang natin na andar yung compressor mga kamaster. Ito, bago na yung board niya. Ngayon, pag hindi pa rin umandar yung compressor, bago na yung board, ibig sabihin, may tama na rin yung compressor. Kasi sigurado talaga to, stock up na rin to. Kasi yung duda na rin ako sa compressor nito eh. Kita nyo naman yung langis, nagbaha ito yung langis, sigurado na tuyuan to. Pero yung isang board naman na luma, sureball naman nasira din yun kasi kinabitan naman natin ng bagong compressor, wala naman, hindi naman umandar, di ba? So ang ginawa natin, pinatem muna natin ng board. Pag hindi pa rin andar yung compressor na bago na yung board, ibig sabihin sira na rin yung compressor. Kasi pag mga ganitong alanganin na talaga yan pagka ganyang kadami ang langis lumabas. Hintayin natin kung aandar. Pag hindi, pag hihinto tong outdoor fan tapos yung compressor hindi pa rin aandar, ibig sabihin wala, stock up yung compressor. Hintayin lang natin maya ilang minuto lang. Mandar na yung outdoor fan. Mapansin nyo wala, compressor hindi mandar. So ibig sabihin mga master, stock up na rin yung compressor. Okay, dahil din siguro matagal na nakatambay ito kasi galing winter eh. So mga ilang months siguro hindi na napagana to. Tapos ito pa ang problema, yung langis lumabas lahat. So ibig sabihin stock up na yung compressor ito. So palitan lang din natin yung compressor. Dalawa, grabe. Isang yung outer board, compressor. Kung sa atin pa to, sakit sa bulsa to, pero dahil andito tayo sa Saudi, libre lahat yan. Pasok siya sa warranty. Okay, so palitan na rin natin. Ito yung palit natin, bago. Okay, so tanggalin natin itong lumang compressor. Yan. Palitan natin itong bago. Okay, after natin nakabit yung bagong compressor mga master, after natin flashing, kabit yung compressor, vacuum, tapos after vacuum, kargahan natin ang initial na refrigerant. Okay? Tapos, inon na natin yung connecting switch. Hintayin naman natin na aandar yung compressor tsaka yung outdoor fan. Hintayin natin, ilang minuto lang. Okay, so yan, umandar na yung indoor fan, indoor unit. Hintayin lang natin na andar tong outdoor fan at tsaka yung compressor. Tapos nagkarga tayo ng initial na refrigerant. Okay, so yan mga kamaster. Yan, kung narinig nyo yung compressor ngayon, umandar na siya. Umandar yung outdoor fan. Tapos
Yan, yung pirahe niya umaakit na. Yan, diretso siya oh. Lamig na rin yung suction. Tapos check natin yung PSI na babagsak to. Kailangan bumaba siya. Okay. So, yun. Working good na to mga kamaster. So, bali ang pinalitan natin, outer board tsaka compressor. Kaya, advice ko talaga mga kamaster pagka meron kayong ma-encounter na ganito, lalo na pagka ganito ang problema, may nakita kayong mga oil langis, tapos nag-error siya ng PC04. So, i-explain nyo sa customer na ganitong error, ang may problema dyan is yung compressor or yung board. So, ngayon, i-advise nyo na rin na baka may problema na rin sa compressor, kasi kung magpapalit tayo ng board tapos hindi pa rin umaandar, so ibig sabihin compressor, dalawa silang sira. So i-advise nyo na rin para hindi kayo pabalik-balik katulad itong ginawa namin ngayon. Buti na lang, dalawa din na namin parts, yung board tsaka compressor. So dahil parehas pala silang problema, pinalitan namin agad, so hindi kami balik-balik, diba? So yun, goods na to, something good na. Diretso na andar oh. And 100 PSI pa yan siya, dadagdagan pa natin yan. Sarap muna natin tong cover, tapos i-finalize natin pagkarga yung refrigerant. Yan. Na mga sir, baka maka-encounter din kayo, at least may idea kayo. Basta error na PC04. So yung PC04, hindi lahat ang problema is yung board lang, hindi rin lahat ay compressor lang. Minsan tulad nito, dalawa ang may problema sa kanila. So buti na lang, warranty naman, so wala tayong problemahin, walang problemahin sa customer na malaki yung papayaran niya. Kasi malamang ko sa Pilipinas, so laki natin mapayaran pag ganito yung problema, diba? Okay, so yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.